Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Tommy McCarthy at Chivon Clark. Fight schedule Enero 27, 2024. Doon po gaganapin ang bakbakan sa Ulster Hall, Belfast, United Kingdom. Paglalabanan ni McCarthy at Clark ang bakanting WBA Intercontinental Cruiserweight title. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, isingit muna natin ating shoutout. Shoutout po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbaka na ito. Shoutout sa iyo, Idol Miljon Gumba. Salamat po, Idol, sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. At syempre, sa lahat po ng sumusubaybay at tumutulong na umabot ng 1,000 mahigit ang Dong Sports PH. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayong sumusuporta sa akin. Salamat po ng marami sa inyong lahat, lalo na sa mga nag-subscribe dito sa ating munting channel. Ngayon, balik na tayo sa ating topic. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan, paano naging yamado si Chivon Clark, paano siya dihado, maging sa panig ni Tommy McCarthy. Unahin natin ang sa panig ni Chivon Clark po mga kaibigan. Ang boksingirong ito ay may impresibong kartada po. 7 wins with 5 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 11 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance sa count ratio 71.43%. Huling napalaban si Chivon Clark September 30, 2023, Basel Dokar ang kanyang nakalaban na kung saan ay panalo ni Chivon Clark ang kanyang laban kay Dokar by unanimous decision. Mga kaibigan, pagdating naman sa eksperyensya ni Chivon Clark, mga kaibigan, sa uri ng kanyang kinalaban dito sa professional boxing, ang pinaka masasabi nating yung veterano ikumpara sa kanya, which is may fight na ito na 20 wins with 8 losses ay si Israel Duff, na kung saan po yun ang masasabi kong pinakamatinding na kalaban pa po lamang ni Chivon Clark sa kanyang professional boxing. Pagdating sa skills naman itong si Chivon Clark, mga kaibigan, pressure fighter style ito, willing sa brulan, utututo na bakbakan, may counter punching ability, footwork in and out na kung saan may defensive style ginagamit niya ang ring, which is para sa akin boxer puncher ito. Pero ang aktual na galawan na malimit niyang ginagawa sa ring, pressure fighter style, willing sa brulan, utututo na bakbakan, may counter punching ability. Kumbaga mga kaibigan, swarmer style ang malimit na ginagawa ni Chivon Clark. Pero pagkaalam naman niya ang delikadong kalaban, may defensive style, which is yun nga, natawag ko siyang boxer puncher. Taglay ang footwork in and out, agresibo ito. Ibig sabihin, kasabay ng kanyang pagka-pressure fighter, willing sa brulan, utututo na bakbakan, agresibo. Volume puncher ito, taglay ang power. Ang pinakadipinsa nito, head movement. Nakataas ang kanyang dalawang mga kamay, naka-guard, tapos head movement po mga kaibigan. Waving, slip, para ganoon ang kanyang mga ginagawa, tapos in and out. Taglay po ang timing, power at accuracy nitong si Chivon Clark. Sa panig naman ni Tommy McCarthy, ang boksingirong ito bago pumasok sa professional boxing po, siya po ay dating, may nabasa akong artikulo na siya po ay lumalaban sa Olympic na kung saan nakasungkit ito ng bronseng medalya. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po ito na 20 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 5 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 5 talo, 3 beses po ito nakatikim ng knockout. Mga kaibigan, napaisip ako, hindi pala lahat ng Olympian ay sinuwerte sa professional boxing. Kasi, oo, nandoon na tayo doon, Tay Wilder, nakasungkit yun ng bronzing medalya sa Olympic. Pero nag-world champion naman siya at matagal niyang hawak ang WBC. Ito kasi si Tommy McCarthy, hindi pa ito naging world champion. Opo. At marami ng talo dito sa kapwa niya, prospect. Which is, parang nagiging journeyman na nga po ito. Sa ngayon, may edad dito na 33 anyos at ang height 6 foot and 2 and a half inches, reach 74 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Huling napalaban ng boksingirong ito, November 4, 2023, Michael
Sislak ang kanyang nakalaban, na kung saan po scheduled 12 rounds ang itinaga lamang ni Tommy McCarthy ay 7th round, na kung saan na-knockout siya sa round na yon, mga kaibigan. Talo siya sa huling laban, na kung saan nakataya ang regional title ng EBO European Cruiserweight title. Mga kaibigan, sa skills na taglay nitong si Tommy McCarthy, boxer puncher din po. Defensive style, willing sa brulan o tututong na bakbakan, may counter punching ability, may pressure fighter style din po. Take note, volume puncher din po ito, taglay ang husay sa timing at accuracy. At syempre, huwag malitin ang kanyang power, na kung saan umabot po ng 50%. Uri ng kinalaban dito sa professional boxing, katulad ni Mate Askin, na kung saan may record na 20 wins with 3 losses, Chris Billam Smith, Michael Sislak, na kung saan mayroong 24 wins with 2 losses lamang. So dito sa ating comparison, mga kaibigan, kung sa karanasan tayo, alamang talaga si Tommy McCarthy, dahil siya po ay nakasungkit ng bronseng medalya sa Olympic at di hamak na may marami na siyang naging laban sa professional boxing. Pagdating sa height and disadvantage, yamado si Tommy McCarthy. Mas matangkad siya ng 3 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating naman sa power, mas lamang si Chivon Clark. Oo, activity, parehong aktibo. Sa skills, mga kaibigan, parehong boxer puncher, pero magkaiba ang pag-execute sa kanilang skills. Defensive style, malimit natin makikita kay Tommy McCarthy. Pressure fighter style naman ang malimit nating makikita kay Chivon Clark. Disadvantage ngayon ni Tommy McCarthy, mga kaibigan, ay ang kanyang pagkatalo sa huling laban, na kung saan na-knockout. Di natin alam kung wala ba itong iniinda. At isa pa, expose ang kanyang kahinaan, o na-expose na siya, na kung saan nga sa huling laban na-knockout siya kay Michael Sislak, at hindi natin alam kung may iniinda pa itong damage. Dahil tandaan natin, huling napalaban ito Nobyembre. So, Disyembre isang buwan, Enero, so 3 buwan lang din. Ilagay na natin sa buwan lang tayo titingin. 3 buwan ang kanyang laban ulit. Hindi siya nagbakasyon na kahit 5 buwan man lamang para sa recovery, kung sakaling wala siyang iniindan damage, or kung mayroon siya sakaling iniindan damage. So dito, disadvantage to kay Tommy McCarthy po, mga kaibigan. Pero ganun pa man, yung kanyang karanasan, height and disadvantage at skills, may laban po kay Chivon Clark. Oo. Hindi ito madaling laban kay Chivon Clark, dahil yun nga, kung sa karanasan tayo, lamang na lamang talaga si Tommy McCarthy. Pero yung pagkatalo ni Tommy McCarthy, mga kaibigan, disadvantage talaga yan. Bagamat nagkaroon na siya sa kanya record ng 5 losses, 3 talo by knockout, pero hindi na tayo mag-iisip tungkol sa sinasabi natin dati, or malimit natin sinasabi na yung iniindang phobia, ganun. Wala na tong phobia. Pero yung damage po, mga kaibigan, kung wala bang iniinda ito. At yung exposure po sa kanyang kahinaan. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Dahil halos 50-50 lang sila sa comparison po, mga kaibigan. Bakit ko ba nasabing halos 50-50? Undefeated si Chivon Clark. Sa karanasan lamang si Tommy McCarthy. Sa height and disadvantage lamang si McCarthy. Sa power, may laban si McCarthy. Oo. Ang problema kay McCarthy, yung huli niyang naging laban, which is yun ang pinaka-disadvantage sa kanya. Yun ang pinaka-disadvantage. Samantala, si Chivon Clark, for the first time, mapapalaban sa katulad ni Tommy McCarthy, na kung saan po, mga kaibigan, dating Olympian at di hamak na veterano ikumpara kay Chivon Clark. Sa parang hindi pa napapalaban ang pangmatagalang bakbakan talaga itong si Chivon Clark, which is 7 wins with 5 wins coming by way of knockout. So dalawa pa lamang ang umabot sa sukdulang 10 rounds. Scheduled 12 rounds ito, dahil nga sa may titulo silang paglalabanan po, mga kaibigan.
So disadvantage din kay Chivon Clark ang mapatagal ang laban po mga kaibigan. Dahil di natin alam baka ito po ay kapusin sa stamina o hangin po mga kaibigan. Yung kanyang resistensya kung kaya ba niyang makipagsabayan hanggang 12 rounds. Tulad itong si Tommy McCarthy na kung saan marami nang naging laban ito na umabot po sa 12 rounds. So halos 50-50 lang. Prediction ko dyan, Chivon Clark by technical knockout. Oo. Kung mawi sa puntusan gamit ang kanyang pag-agresibo at power, pwede niyang maidomina ang laban. Sa panig naman ni Tommy McCarthy, gamit ang kanyang height and disadvantage, skills, maging ang kanyang eksperyensya, hindi po yan kagulat-gulat kung sakaling ma-upset ang undefeated na si Chivon Clark. Hindi kagulat-gulat kung matalo sa pamamagitan po ng puntusan at kahit sa knockoutan itong si Chivon Clark sa kanilang bakbakan mga kaibigan. At kung sakali makuha nito may McCarthy ang pag-knockout kay Chivon Clark, siguro doon yan sa mga later rounds. Tipong nauubusan na ng hangin, stamina itong si Chivon Clark po mga kaibigan. At kung sa puntusan naman, gamit ang husay sa timing at accuracy, ang pagka-boxer-puncher nitong si Tommy McCarthy, posible din niyang ma-outbox itong si Chivon Clark na kung saan po mga kaibigan, dahil sa karanasan at taglay ni Tommy McCarthy, pwede niyang magawang ma-outbox nga si Chivon Clark sa laban na ito. Pero ang masasabi ko dito, magandang laban po yan na kung saan tiyak maaksyon na bakbakan ito. Bagamat hindi mga kilalang boksingero ang maglalaban, pero hindi natin alam sa hinaharap po mga kaibigan, isa ito sa magiging isang world champion sa cruiserweight division mga kaibigan dahil parehong prospect ang dalawang maglalaban. Hindi porkit marami ng talo itong si Tommy McCarthy ay walang tsansa yan na maging isang world champion sa hinaharap mga kaibigan na kung saan isa ang Dong Sports PH na nagpalabas ng video tungkol sa paghayag ng prediksyon sa kanyang laban, maging sa laban din ni Chivon Clark po mga kaibigan. Abangan natin dahil magandang bakbakan din po ito. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.